meron ding covenant. Kasi kung walang covenant sa New Testament, di Israel lang yun. Di ba? Kawawa tayo mga New Testament people. Eh, meron din. Meron siyang covenant sa New Testament. Tingnan natin. In the book of Hebrews chapter 13. Hebrews 13. Sa verse number 20. Hebrews 13:20. Si Apostle Paul ang nagtuturo. Sabi niya, now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus. Ano ang tawag kay Jesus Christ? That great shepherd of the sheep. So, i-title niya yun. No? That great shepherd of the sheep through the blood of the everlasting covenant. Kita natin, no? Si Jesus Christ pala ang great shepherd of the sheep sa everlasting covenant or eternal covenant. At ang token sa covenant ay the blood. Napag-aralan natin sa covenant, yan ay pag-uusap ng dalawang party. No? Sa Old Testament, nakita natin Diyos saka si Abraham. Ang object ng covenant ay ang kapalaran ng Israel. This time, ang magka-covenant ay ang Father at ang Son. No? At object ng covenant ay sheep. Great shepherd of the sheep. Hindi goat, hindi kasama goat. Nakikita natin ang kaibahan ng goat sa sheep. That great shepherd of the sheep. At ano yung token? The blood of the everlasting covenant. Kaya dito, pinakikita ng Bible na ang blood ni Christ ay pang-sheep lang. No? Para sa sheep. Kasi sila yung kasama sa everlasting covenant. Ang Diyos kasi, bago siya gumawa ng isang bagay, ang Diyos laging ahead. Meron na siyang nangyaring covenant. No? Nauuna siya lagi. Tulad ng Israel, bago lumitaw ang kapalaran ng Israel, tagal-tagal na. No? Itinalaga ng Diyos ang kapalaran ng Israel sa covenant pa lang. Ganon din dito. No? Kaya nililiwanag natin dito, kaya ang tawag ay everlasting covenant. Ano sabi sa 21? Make you perfect. The word perfect means complete. Kaya ang makakaranas ng complete, no? Yung kompletong turo, kompletong kaunawaan ay walang iba kundi ang mga sheep. In every good work to do His will, working in you, kaya nga para si sheep lang to, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So makikita tayo. Kaya sa Bible, nililiwanag ng Biblia na talagang si Jesus Christ ay talagang para sa sheep lang. Kasi tinutupad niya yung covenant nila ng Father. Siya yung great shepherd of the sheep. Pakita natin kung paano niya finulfill ang pagiging shepherd ng mga sheep. Tingnan natin. In the book of John chapter 10. John chapter 10. Kita niya? Isang ko sa verse number 7. John chapter 10 verse 7. Ano sabi dito ng Panginoon sa Kristo? Sabi niya, then said Jesus unto them again, verily, verily. Verily means truly. Truly, truly, I say unto you, I am the door of the sheep. Dahil nga siya ang great shepherd of the sheep ng everlasting covenant, nililiwanag niya dito, I am the door of the sheep. Being the door, siya ay door of salvation. At being the door of salvation, ang pagiging door niya ay hindi kumpara kani-kanino. Para lang sa sheep. Maliwanag I am the door of the sheep. Para sa sheep lang yung pagiging door niya. No? At tingnan pa po natin sa verse number 9, I am the door. Pero wag natin kalilimutan yung 7, I am the door of the sheep. Sa 9, I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved. Kaya ang papasok lang sa door na yan ay sheep. No? Intended for the sheep lang yan, yung door na yan. Kaya ang masesave lang ay sheep.
By me, if any man, yung by me, if any man enter in, manship yon, mga ship. No? Kasi pang ship lang yung door na yun eh. He shall be saved, kaya masisave yung mga ship na yan. He shall go in and out and find pasture. At dahil naka-covenant ang Panginoon bilang great shepherd of the sheep, tingnan natin ang mga declaration niya tungkol sa kanyang buhay na ibibigay niya kanino. In verse number 11, sabi ng Panginoon Kristo, I am the good shepherd. Kaya sinasabing good shepherd, kasi tayo kasi dito sa Pilipinas, hindi natin gaanong alam yung shepherd. No? Hindi katulad nila sa Israel, sanay sila sa pag-aalaga ng hayop. Ang isang example ng good shepherd, pag tingnan niyo sa Old Testament, si Jacob. Naging good shepherd siya ng mga hayop ni Laban. Nasabi ni Jacob kay Laban, no? Pag may nawala sa tupa mo, sinasagot ko. Sinasagot niya. At dahil nga good shepherd si Jacob, yumaman si Laban dahil kay Jacob. Kaya nung aalis na si Jacob, hindi siya pinayagan ni Laban. Nakipag-covenant pa si Laban ng another 7 years pa. Hindi niya pinayagan. Kasi pinayaman siya ni Jacob eh. Kita mo, hindi si Jacob yung yumaman siya. Yan ang example ng good shepherd. Kasi pag good shepherd ka, ganito yan. Diba, sa example ng Panginoon sa parable, merong isang shepherd na may 100 tupa. 100 yung tupang example eh. Nawala yung isa. Ibig sabihin, mahalaga sa shepherd na yun kahit isa. Iniwan niya sa safety yung 99, hinanap niya yung isa hanggang sa kanyang masumpungan. Pag sinabi kang good shepherd, wala ka nawawalang tupa. Halimbawa, maraming shepherd. Ako may-ari ng mga tupa. Kanino ako magpapaalaga? Sa shepherd na good ang record. Ayan, maganda mag-alaga yan. Walang nawawalang tupa dyan. O dito, huwag kang mag-aalaga dyan. Pinupulutan niya ng mga tupa. Delikado ka. Ginagawang papaitan. Yan ang ibig sabihin ni Jesus Christ bilang good shepherd. At ipakikita natin mamaya sa kanyang claim, wala siyang nawawalang tupa. Wala. Kaya sabi sa verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep, not for the goats. For the sheep lang, no? Liwanag, no? Tuloy ko pa ang pagbasa. Okay. Hindi siya katulad ng hireling. Sa verse 13, the hireling fleeth because he is an hireling. Ano lang yun? After lang sa upa yun eh. And careth not for the sheep. Okay. Verse 14, I am the good shepherd. I know my sheep. Kilala ng siya bilang shepherd, kilala niya ang sheep. And am known of mine. Kilala din naman siya ng sheep. Kilala niya ang sheep, kilala siya ng sheep. 15. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Kita nyo, lagi niyang pinauulit-ulit. Kasi siya door of the sheep. Door of salvation siya ng mga sheep. Kaya he giveth his life for the sheep. Ngayon, di ba ang pinag-usapan natin last week ay yung Israel. The lost sheep of Israel. How about the New Testament sheep? Andito sa 16, ang New Testament sheep. Sabi sa 16, and other sheep I have. Iisa ang interpretation niya, kahit sinong nag-i-interpret. Yung other sheep ay Gentile sheep, which are not of this fold, which are not of the fold of Israel, outside Israel to. Kaya yung Gentile sheep ng New Testament, no, sheep may sheep din siya na outside Israel, which are not of this fold, of the fold of Israel. Ano sabi niya? Them also I must bring. Kaya kahit hindi kasama sa Israel yan, hahanapin niya yan, and they shall hear my voice, and there shall be one fold, and one shepherd. Pa natin, ha? Ngayon, ipakita natin ang kagandahan ng sheep sa ating Panginoong Kristo. In verse number 24,
In verse number 24. Sabi sa 24, Then came the Jews round about him and said unto him, mga Hudyo na ito ha, mga Hudyo. Kaya hindi lahat ng Hudyo ay sheep ng Panginoon. Hindi lahat. No? May specific lang. Then came the Jews round about him and said unto him, How long dost thou make us doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Sumagot ang Panginoon sa 25, Jesus answered them, I told you. Nasabi na pala. And you believe na. Ayaw namang maniwala. Makukulit to eh. No? The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. 26. But you believe not. Ano ang main reason ba't hindi sila naniniwala? You believe not because you are not of my sheep. Kaya pag hindi sheep, hindi maniniwala yan. Kita niyo? Only the sheep will believe. My sheep hear my voice and they follow me. Because you are not of my sheep, as I said unto you. Kaya mali po yung ginagawa ng mga pastor na pinipilit yung tao. Miski anong pilit ang gawin mo dyan, kung hindi naman sheep yan. Di ba? Hindi anong pilit mo dyan. Tulad itong mga kausap ng Panginoon. Makulit nga itong mga dyan. Sabihin mo nga sa amin, ikaw ba ang Kristo? Sabi ni Jesus, nasabi ko na sa inyo. Oh. Ayaw niyo bang maniwala? Kasi nga, hindi kayo sheep. Kita niyo ang Panginoon sa Kristo, hindi nagsasaya. Kaya nga, merong verse sa Bible na huwag mong ibibigay ang perlas sa baboy. Basta hindi sheep, huwag mo na ibigay yung perlas. Yung salita ng Diyos na mahalaga, hindi naman nila pahahalagahan yun. Hindi naman kasi sila sheep. No? At ang Panginoong sa Kristo ay naparito para sa sheep. Kaya nga sabi sa 16, Other sheep I have, which are not of this fold. Ngayon, pagka sheep, sabi sa verse 27, My sheep hear my voice. Hindi katulad nila. Pagka totoong sheep, makikinig yan. And I know them, and they follow me. Kaya nga, ang pain natin sa sheep, paano malalaman ang sheep? I-preach mo ang salita ng Panginoon. Hear my voice. You preach the word of Christ, and they will hear it. Yan ang pinakapain. Yung preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. Only the sheep will hear. Sila lang ang makikinig niyan. Kasi sheep sila. My sheep hear my voice. Ano sabi pa rito? And I know them. Kilala sila ng Panginoon. And they follow me. Susunod yan. Pero pag hindi sheep, susunod? Hindi. 28. And I give unto them eternal life. Kaya yung eternal life, hindi kung kani-kanino ibinibigay ng Panginoon. Sa mga sheep niya lang ibibigay yun. Okay? I give unto them eternal life, and they shall never perish. Kaya nga may assurance ang mga sheep. They shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Verse 29, My Father which gave them me. Yan palang sheep na yan ay bigay ng Ama sa Kanya. Kaya pag nakabasa tayo ng mga salitang all that the Father giveth me, mga sheep yon. Kasi my Father which gave them, the sheep, to me, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Kita nyo ang pagbibigay ng Panginoon ng emphasis sa mga sheep. Kasi siya'y great shepherd of the sheep sa everlasting covenant. Naka-covenant siya sa Father about the sheep. Kaya ang title niya ay The Great Shepherd of the Sheep. Ang token ay yung blood niya through the blood of the everlasting covenant. Mamamatay siya dyan sa mga sheep na yan. Kita niyo, no? Yung sheep na yan ay bigay ng Ama sa Kanya. My Father which gave them, the sheep, me. Ipakita natin yung mga bigay ng Ama sa Kanya. John chapter 6. In John chapter 6, in verse number 37. 6:37. Kaya nga nung naparito ang Panginoong Kristo, hindi naman siya naparito para kung kani-kanino. No? Ang problema kasi ng Armenia, nakabasa ka lang ng John 3:16. No? Para sa lahat na. Eh, paano itong mga verse na to? Tulad ng I am the door of the sheep. Oh, hindi naman siya door ng kalahata, pang sheep lang eh. Kahit nga yung mga Hudyo na hindi naniniwala sa Kanya,
Ano sabi ng Panginoon? You are not of my sheep. 37, maliwanag. Ba't naparito ang Panginoon? All that the Father giveth me. Lahat ng ibinigay ng Ama sa akin. Kanina, binasa natin. Sino ibigay ng Ama sa anak? They are the sheep. My Father which gave them the sheep to me. Yan ang object niya rito. All that the Father giveth me. Sheep yon. Shall come to me. Kaya ang lalapit lang sa kanya ay sheep. He said, door of the sheep. And him that cometh to me, dahil nga sheep yan, bigay ng Ama sa kanya, I will in no wise cast out. Hindi niya itatabo yan. 38. Why? The word for is because. Because, ito ang reason, because I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. So sa heaven pa lang, hindi pa bumababa ang Panginoong Kristo. Sa heaven pa lang, kaya doon pa lang sa heaven, nag-covenant na. No? I came down from heaven. Kaya yung covenant, nangyari na yan ahead. Nag-covenant na sila sa heaven. Anong covenant doon? Ito ang usapan sa heaven. Not to do mine own will. Sabi ng Father, huwag mong gagawin yung gusto mo, ha, anak, ha? Sabi ng anak, yes, Father. Anong gagawin mo? Yung kalooban mo. But the will of him that sent me. Ako nagsugo sa iyo. Yung kalooban ko lang ang gagawin mo. Yes, Father. Ano yung specific will of the Father sa 39? And this is the Father's will. Very specific. That which had sent me. Saan nakafocus? That of all which He had given me. Nakafocus sa bigay ng Ama. At yung bigay ng Ama, maliwanag kanina yun, ha? Sheep yun. Kaya nung bumaba dito si Kristo, hindi siya nakafocus sa lahat ng tao. No? Ang target niya ay yung bigay ng Ama sa Kanya. And they are the sheep. Kaya nga, great shepherd of the sheep. Kasi yung sheep lang ang kasama sa everlasting covenant. Diba? Ba't ka magpo-focus sa iba? Kaya nga, napakaliwanag, that of all which He had given me, the sheep, I should lose nothing. Kaya yun din ang essence noong meron siyang 100 tupa, na wala ang isa. Hahanapin niyo yun. Kaya, ang suma total, walang nawawala. Pag nawala, hanapin yun, hindi siya titigil hanggat di niya nahahanap yun. I should lose nothing. Yan ang vow ng Panginoon sa Ama. Nothing saan? Sa mga tupa lang yan. No? Kaya nga mali po yung turo, uulitin ko ulit sa inyo, ang turo ng mga Armenian ganito, na parang ang Panginoong Kristo bumaba rito sa lupa, parang ganito, parang sabi ng Ama sa kanya, anak, bumaba ka sa lupa, ang mahagip mo, iligtas mo. Parang ganun ha? Yan ang Armenian walang specific na object. Sabi ng anak, sige po. Ang lalabas nakikipag-agawan ang Panginoon kay Satanas. Kinakipag-agawan sa kay Satanas. Ay bandang huli, tatawanan siya ni Satanas. Alam niyo kung bakit? Mas marami ang kay Satanas. Talo ang Panginoon doon. Kung agawan ang mangyayari, kung agawan. At saan sa Bible na nakipag-agawan ng Panginoon kay Satanas? Saan mababasa yun? Wala ho nun. Hindi nakikipag-agawan ang Panginoon kay Satanas. May object siya Yung bigay ng Ama sa anak, yung sheep. Ang totoo niyan, si Satanas ang umaagaw sa Panginoon. Pero ang vow ng Panginoon, none of them is lost. Walang makukuha si Satanas kahit isang sheep na siya makukuha. Pag may nakuha siyang isa, talo ang Panginoon. Kung dalawa pa, kung tatlo pa, isa lang, talo ang Panginoon. Kasi, ang vow ng Panginoon dyan, none of them is lost. Para siya maging good shepherd, dapat wala. 100% dapat yan. Pag nawalan ka ng isa, hindi ka na good shepherd. Bad shepherd ka na. Kaya tinatawag siyang good shepherd. Kasi walang nawawalang tupa yan. Panginoong Kristo. So nililiwanag natin yan. Ayan na. That of all which He had given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. 3 times binanggit ng Panginoon sa Bible yung walang mawawala. Kita natin, kaya talagang mahigpit yan na natutup din ng Panginoon niya. Isa pang verse sa John chapter 17, sa prayer ng Panginoon,
John 17 verse number 12. In John 17:12, tingnan natin ang object na naman ng usap ng panalangin ng Panginoon dito. Ang buong John 17 ay prayer ng Panginoon. Sabi sa verse 12, 17:12, while I was with them. Sino yung them? In the world, I kept them in thy name. Sino yun? Those that thou gavest me, I have kept. Niliwanag ng Panginoon kung sino yung them. Yung bigay mo sa akin. Yan ang target niya. Kasi yan ang sheep. Di ba? Wala siyang, iningatan niya yan. Kaya hindi po iniingatan ng Panginoon ang lahat. Yung bigay lang ng Ama sa Anak. Those that thou gavest me, I have kept. And none of them is lost. Maliwanag. Wala. Walang nawawala. But the son of perdition. Kaya si Judas hindi kasama sa bigay ng Ama sa Anak. That the scripture might be fulfilled. Kasi tuto pa rin ni Judas Iscariot ang scripture. Sa Psalm chapter 41. Ang aking familiar friend na pinakain ko ng aking tinapay, nagtaas ng sakong laban sa akin. Si Judas Iscariot yun. Kaya hindi siya kasama sa bigay ng Ama sa Anak. Hindi siya kasama. Hindi siya kasama sa sheep. Sabi ng Panginoon, I laid down my life for the sheep. Hindi namatay sa kanya ang Panginoon. Maging yung mga sheep na kausap, mga Hudyo na kausap ng Panginoon kanina, you believe that because you are not of my sheep. Sabi niya, I laid down my life for the sheep. Hindi namatay sa iyo ang Panginoon. Hindi ka naman sheep. Hindi ka kasama sa sheep. Ay para sa sheep ang kanyang buhay. Yun ang kasi ang everlasting covenant. Kaya nililiwanag natin, may covenant May covenant na, kasi ang covenant parang pirmahan. Pagka pirmahan covenant ka ba, iingatan mo yan. Nakasalalay ang pangalan ng mga nakapirma dyan. Pagkatao, ang character, everything. Aba, pampira ang naka-covenant dyan Father and the Son. Dapat iingatan lahat yan. Kita natin, that the scripture might be fulfilled. Sa pang verse, John chapter 18, in verse number 9. Pag isang beses, pwede na Okay na yun. Dinalawa pa. Okay na. Pag tinatlo, sobra naman yan. John 17:9, John 18, that the saying might be fulfilled, which he spake ni Jesus, of them which thou gavest me, have I lost na. Kita niyo, 3 beses inulit ng Panginoon. May mawawala ba sa tupa ng Panginoon? Wala. Kasi covenant nga yun. Pag may nawala dyan, sira ang covenant. Hindi na siya good shepherd. Kaya may bilang na ang bigay ng Ama sa Anak. Yung binigay ng Ama sa Anak, madadagdagan ba yun? Hindi. Mababawasan? Lalong hindi. Hindi yun mababawasan, hindi rin yun madadagdagan. Sa langit pa napagkasunduan na yun. Yun yung ibig sabihin ng Ephesians 1:4, chosen before the foundation of the world. Ang covenant kasi, kaya nga everlasting. Noon pa nangyari, sa everlasting pa nangyari ang covenant. Ang tawag dyan everlasting covenant. Sa Diyos kasi, di ba, He declared the end from the beginning. Tapos na sa Diyos. Kumpleto na lahat yan. Pati covenant, ando na lahat. Kumpleto na lahat sa Diyos yun. So, nakita po natin yung katibayan ng covenant na yan. Kaya ang tawag dyan ay great shepherd of the sheep through the blood of the everlasting covenant. Binanggit din ni Peter ang tungkol sa covenant na yan. Tingnan natin. Apostle Peter. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. In verse number 22.
si Apostle Peter ay nagtuturo tungkol sa ating Panginoong Kristo. Sabi sa 22, who did no sin, si Jesus Christ yan. Neither was guile found in his mouth. Who, when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, the Father in heaven. 24, who his own self bear our sins. Sino yung our? Lahat ng tao. Tingnan natin. Bear our sins in his own body on the tree, that we, yung our at we, isa yun. No? That we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye, sino yung ye na naman? You were healed. Sino yung our? Sino yung we? Sino yung ye? 25. For ye were a sheep. Mga sheep yan. Going astray. Nga lang, going astray pa. Noong going astray, saved na ba yan? Di pa, gone astray nga eh. No? Pero sheep na. No? Kahit naliligaw, sheep na. Going astray, hahanapin pa, hindi yung goat na magiging sheep. Wala akong ganun. From the beginning, ang sheep ay sheep. Walang goat na nagiging sheep, lalong walang sheep na nagiging goat. Hindi mangyayari yan. Tignan natin, no? You were a sheep. Yan ang target ng Panginoon, mga sheep. Going astray. Tingnan niyo ang pagkabanggit ni Peter. But are now returned. Ibinalik. Return lang. Kasi dati ng pag-aari ng Diyos yan, by choice. Pag-aari na yan by choice. Kaya i-return lang ni Jesus Christ sa Ama yan. But now return unto the shepherd and bishop of your soul. Sino yung great shepherd ng sheep? Si Jesus Christ. That great shepherd of the sheep. The word shepherd and bishop, iisa ang essence niya. Pastor, shepherd, bishop of your soul. Sino yung yo? The sheep. Okay? Kahit pa sa Old Testament, iyan ang tawag ng Bible. Kahit pa sa Old Testament. Sa propesya. Sa prophecy ng kamatayan ng Messiah. Tingnan natin, in the book of Isaiah chapter 53. Isaiah 53. Pag nga ito'y tinatalakay natin, kahit nakikinig ang mga Armenian, makinig sila. Kaya ba nilang i-deny ang tinuturo natin? Baka hindi na kayang i-explain niya. Di ba? But si Kristo yung door of the sheep lang. Paano yung goat? Paano yung hindi sheep? Oh. Di ba? But ang target niya, yung bigay lang ng Ama. Ako sasabihin nyo, for God so loved the world. Kung interpretation lang. Di ba? Kung intensyon ng Diyos iligtas ang buong mundo, hindi niya na iligtas, failure yung Diyos na yan. Failure yan. Ang definition sa Diyos sa Old Testament ay maliwanag. As the Lord purpose it, kung yun i-purpose niya talaga, He will also do it. Gagawin niya yun. Ba't hindi niya ginawa? Kung talagang intention niyang iligtas ang buong mundo. At ang purpose ng Diyos, sabi, no one can disannul the purpose of God. Pag purpose niyan, walang makaka-disannul niyan. No? Kung purpose ng Diyos, iligtas ang lahat, dapat hindi madidisanul yan, maliligtas ang lahat. Hindi totoo yun. Doon sa sheep, ay talagang hindi madidisanul yun. Sabi ng Panginoon, none of them is lost. Yan ang matibay na matibay. Di ba? Nakikita nga natin. Now let's continue. Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53. Kita nyo, ano ang pagkabanggit sa mga object ng grace ng Diyos sa Isaiah 53? Sabi sa verse number 6, all we like sheep. Sheep na naman yan. Di ba? Have gone astray. Gone astray yan. Pero sheep.
We have turned everyone to his own way. Wala pa sa tamang, hahanapin pa ng Panginoon yan. Pero sheep, and the Lord hath laid on him the iniquity of us. Sino yung us? The sheep, us all. Kaya ang target dito sa Isaiah ay yung sheep. Kung aatras lang tayo sa verse number 4, atras tayo sa 4. Surely hath borne our griefs. Sino yung our? Carried our sorrows. Para din kanina sa book of 1 Peter, di ba? No? Sino yung our? Yet sino yung we? Esteem him stricken, smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. Sino yung our? He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with his stripes, ito yung kinote ni Peter kanina. No? Sa 1 Peter chapter 1 verse 24. By his stripes, we are healed. Sino yung we? 6. All we like sheep. Sheep yan. Napakaliwanag, no? Hindi all people yan. Lahat ng sheep, dating gone astray. Kasi kung hindi yan gone astray, ba't hahanapin pa yan? Kaya na hinahanap, gone astray yun. No? We have turned everyone to his own way. So nakita po natin, ang tawag ng Panginoon sa mga sheep na yan, no? Sa ibang verse, sa verse 8, he was taken from prison and from judgment. Misaya na naman ang tinutukoy si Jesus Christ. And who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. Ito yung death niya, mamamatay siya. Kaya sa propesiya sa Isaiah 53 verse 8, he was destined to die. No? Cut off out of the land of the living. Para kanino siya mamamatay? For the transgression of my people. Kita natin, ha? His people, not all people, ha? For the transgressions of my people. Yan ang sheep niya. Was he stricken. Tawag dyan, people niya. Nakita natin, no? Ito pa po sa verse number 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days. Ito yung resurrection niya. And the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. 11. He shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many. Kaya yung people niya ay many. For he shall bear their iniquities. May object na. At walang iba kung yung people na yun ay yung kanyang sheep. Natin, ha? Tinawag ding people. Yung katuparan nito, tingnan natin sa book of Matthew, in the book of Matthew, chapter 1, verse number 21. Nung ipanganak ang ating Panginoong Kristo, ipapanganak siya, kinausap ng angel si Joseph, ng kanyang ama-amahan. Anong sabi ng angel kay Joseph sa verse 21? Okay, tungkol sa panganganak ni Mary. And she, si Mary, shall bring forth a son. And thou shalt call his name Jesus. Kaya hindi pa pinapanganak si Jesus, may pangalan na siya. At sa mga Hudyo, ang pangalan ay may meaning. The word Jesus means Savior. Yan ang very meaning ng Jesus. Kaya ngayon Jesus, huwag nyo nang ipangalan sa tao. Kasi pinangalan mo, Jesus, ay hari ng sablay yan. Agad ka, salungat. Savior ang meaning yan, tagapahamak yan. Nakakatakot na pangalan yan, di ba? The meaning of Jesus is Savior. Kaya nga, Jesus ang pangalan niya. Why? The word for is because. Because He shall save His people. Yun yung nasa Isaiah 53, verse number, anong verse number yan? 8. No? He shall save His people. Ito yung fulfillment. No? The word His people means God owned a people. The iniquity of His people. Maliwanag sa Isaiah chapter 53 yun. At yan tinawag niyang mga sheep.
He shall save His people from their sins. Kaya napakaliwanag sa everlasting covenant na ang target ng Panginoon ay walang iba kundi ang kanyang mga sheep. Hindi niya tinatarget po ang lahat. Nakita po natin, mga kapatid. Ako ngayon nagtataka, bakit itong mga Armenian laging ipipilit ang buong mundo? Ipipilit yung buong mundo. Ngayon, merong objection dito. Kaya yung isang objection na ito, sagutin natin para maging maliwanag sa atin, no? At itinuturo ng napakaraming Armenian na mali. Kaya makikita nyo sa Bible, mabubulaga kayo sa simpleng basic interpretation at simpleng wrong interpretation. No? Makikita nyo yan. Makita natin. 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter 3:9. Diba ito yung tinuturo ng marami? No? Sabi sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise. Ang topic dito, pinatutunayan ni Peter na ang Diyos ay hindi slack. Ibig sabihin ng slack ay hindi tumutupad. No? Concerning His promise. Diyos nga yan eh. No? Hindi sa slack pagdating sa promise niya, mga promise niya. As some men count slackness. Na yun nga ang sabi-sabi ng ilan, no? Tungkol nga sa Diyos, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ano yung interpretation ng Armenian dito? Not willing, ayaw daw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Ayaw daw ng Diyos na ang sino man sa mga tao ay mapahamak, di ba? Yan ang interpretation nila. Kundi ang lahat ng tao ay magsipagsisi. And that is the normal interpretation ng lahat. Ngayon, ang tanong natin, is it the right interpretation? Ngayon, huwag natin kukontrahin. No? Let's say, iyon ang tamang interpretation. Always remember, ang pinuprove ni Peter ay God is not slack concerning His promise. Let's say, tanggapin natin yung interpretation niyo. Not willing that any should perish. Ayaw ng Diyos ang sino man mapahamak. Mangyayari ba yung ayaw ng Diyos ng sino man mapahamak? Ang daming mapapahamak. Di ba? So, slack siya. If God promise, kung siya nag-promise na walang mapapahamak at may mapapahamak, ay you are slack. Kasi alam niyo po, sa mga discussion, marami tayong nakaka-discussion. Yan ang gusto ng Armenian eh. Pinagbibigyan natin yan. Sige, yung interpretasyon mo, pagbibigyan natin. No? Ang tandaan natin, ang pinuprove ni Peter ay the Lord is not slack. Sa interpretasyon mo ba, slack o hindi slack ang Diyos? Ayaw ng Diyos nang sino man yung mapahamak. Yan ang promise niya. Mangyayari ba yan? Hindi ho totoo yan. Maraming mapapahamak. Mas marami ang mapapahamak kaysa sa hindi mapapahamak. So, God is slack. Sira. Yung pangalawa, but that all should come to repentance. Yan ba ang promise ng Diyos? Na? Magsisi ang lahat? Hindi mangyayari yan. Slack na naman ang Diyos dyan. Nasaan yung sinasabi ni Peter na the Lord is not slack? Sinira mo rin yun. No? Ganyan, no? Ngayon, kaya nga, sasabihin natin sa mga Armenian, yung interpretasyon mo, sira, ang suma total, slack ang Diyos. So, your interpretation is wrong. Lumalabas, slack ang Diyos dyan. Maski pabalik-baliktarin mo yan, slack ang mangyayari sa Diyos. Pakinggan mo ang Bible interpretation. Hindi ko to interpretation, Bible interpretation ito. Anong Bible interpretation? Ito, basic. Sino nagsasalita? Sino kausap?
Ano ang pinag-uusapan? Di ba basic yan? Logical, basic, at biblical. Alam nga naman yung sinasabi kay Judas eh. Sasali ka. Kung sabihin ng Diyos na, hindi magbikti ka. O di, magbibikti ka rin. Sasali ka doon. Para kay Judas lang yun. Di ba? Pag hindi sa iyo ka, aangkinin mo, aba, mapapahama ka niya. Utos ng Diyos. Ganyan ang Bible eh. Ito na, isa-isahin natin. Di ba, Second Peter, sino nagsasalita? Si Peter. Sino ang kanyang kinakausap? Kinakausap ba niya ang lahat ng tao ito? Yan ang problema ng Arminian eh. Nung nabasa mo yung not willing that any people na agad ikaw. Bakit? All people ba ang topic niya rito? But that all should come to repentance. All people na naman should come to repentance. No, hindi totoo yun. Ang kausap ni Peter, kung babalik tayo sa 2 Peter chapter 1, verse number 1, ang kausap niya, 1 Peter 1:1, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ. Sino kausap niya? To them that have obtained like precious faith. Mga nag-obtain ng like precious faith. Mga believer to. Di ba? To them. Ang letter niya, to them. Hindi to all people yun. To them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. So nasagot na natin yung dalawang basic. Sino nagsasalita? Si Peter. Sino kausap? Believer. Mga believer. Ano ang tawag niya sa mga believer? At ano ang pinag-uusapan? Ang tawag na sa believer, punta tayo sa chapter 3. Ang tawag na sa believer na yan, sa verse 1, chapter 3, verse 1 ng 2 Peter, ang tawag niya ay, the second epistle, beloved. Peter called them beloved. Sino nagsasalita? Si Peter. Sino kausap? Yung mga nag-obtain ng life versus faith. Ano pinag-uusapan? Yung tinatawag na beloved. I now write unto you in both which I stir up. Kaya nga dito eh. Beloved ang kausap niya eh. Yan din yan. Tinawag niyang beloved. Lahat ng tao ba ang kinakausap niya dyan? Nako. Tingnan pa natin. Hanggang, di ba 2 Peter 3:9. Hanggang sa verse 8, beloved pa rin. 2 Peter 3:8. Bago mag-9. But beloved, beloved na naman. So, iyon pa rin. Yung nag-obtain ng life precious faith na tinawag niyang beloved. But beloved, be not ignorant of this one thing. Hindi niya kinakausap ang buong mundo, ha? That one day is with the Lord as 1,000 years, 1,000 years as one day. Pagdating sa 9, sino kausap niya? Buong mundo na? Tingnan natin. Ito ang totoong kausap niya. The Lord is not slack. Yan ang ipuprove ni Peter. No? God is not slack concerning His promise as some men count slackness. But is long-suffering to usward. Hindi nyo na po na yung usward. Sino yung us? Peter and the beloved. Di ba? Hindi naman all people yan eh. Not will, no. His long-suffering, ang long-suffering ng Diyos ay hindi para sa lahat ng tao. To usward, to the beloved, not willing that any people, any of the beloved yan should perish. At none of the beloved will perish. Sinabi na ng Panginoon, none of them is lost. Islak ang Diyos, hindi? Hindi siya islak. Kasi none of the beloved will perish. So, hindi siya islak. Promise niya yun eh. Sabi ng Panginoon, none of them is lost. Diba? Okay? But not all. Sino yung all? All of the beloved should come to repentance. Yes, they will come to repentance. Is God slack or not? He is not slack concerning His promise. Kasi promise niya yun. None of them is lost. Alin ang tamang interpretasyon? Yung all people o yung beloved? Kaya kita nyo, napakalaking problema. Alam nyo mga kapatid, yung topic na yan, kung magre-research kayo ng history,
way back 1760s, naging issue yan sa Europe. 17, mga 300 years ago na. No? Ang prominenteng Baptist noong panahon na yun ay si John Gill sa England. John Gill, no? Siya yung Baptist doon. Meron doong isang Armenian sumulat ng book. Ang pangalan niya si Dr. Whitby. Ininterpret niya ang 2 Peter 3:9. Ang interpretation niya ay yan nga, not willing that any should perish, ayaw daw ng Diyos kung sino man ay mapahamak, pero man dahil mapapahamak. Hindi niya naiintindihan yung interpretation niya. Ayaw ng Diyos ang sino man ay mapahamak, pero ang daing napahamak. Kundi ang lahat ay magsipagsisi, pero hindi lahat ay magsisisi. Hindi niya, yung si Armenian, hindi nila naiintindihan yung kanilang ipinagtatanggol. No? At dahil sinulat niya sa book, sinagot yan ni John Gill. At niliwanag ni John Gill, you have a very wrong interpretation. Inisa-isa ni John Gill yan. No? Sino nagsasalita, sino kausap, ba't mo i-refer sa buong mundo yan? At kung ang interpretation ay katulad mo, Dr. Whitby, islak ang Diyos mo. Pinuprove nga ni Peter na hindi islak eh. Not willing that any should perish, pero ang daing na perish, oh God, this is islak. At hindi lahat ay magsisisi. Pinresent ni John Gill ang right interpretation. This is the right interpretation. Not willing that any of the beloved should perish. God is not islak. But that all of the beloved will come to repentance. God is not islak. Hindi na sumagot si Whitby. Butata siya. Hanggang ngayon, nakarecord yan. Mababasa niya sa libro na ang title ay The Cause of God. Kaya sinulat ni John Gill yan, answer niya yan sa libro ni Dr. Whitby na binabakbakan ang mga sovereign grace ng mga maling bakbak nung sagutin niya ni John Gill, hindi niya malaman, hindi siya nakasagot. At hanggang ngayon, issue pa rin yan. Yan ang pagtuturo ng Armenian, di ba? Pero hindi yan totoo. Oh. Nakita nyo, no? Oh. Pag humiwalay ka sa basic interpretation, sala interpretation mo. Pinuprove nga na hindi islak ang Diyos. Ang lalabas, islak pa rin eh. Oh. Nakita po natin mga kapatid, no? Kasi nga, ang Panginoong Kristo ay great shepherd of the sheep. No? Walang mawawala sa kanyang mga tupa. Lahat yan ay makakarating sa kaligtasan. Ang daming verse nating pinagbabasa, maging ang mga Gentile sheep, other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring. And finally, mga kapatid, ito yung napag-aralan na natin, pero para makita natin na hindi naman lahat is sheep. Categorize ang lahat ng tao sa dalawang uri lang, sheep and goat. Dalawa lang yan. Tingnan natin ang final category ng mga tao in the book of Matthew chapter 25, Matthew 25 in verse number 31. Sa judgment of the nations, pag ang Panginoong Kristo bumaba na rito sa lupa at i-judge niya ang lahat ng mga tao, no? Matthew chapter 25 verse number 31. Tingnan niyo maigi. When the Son of Man shall come in His glory, si Jesus Christ yan, and all the holy angels with Him, then He shall sit upon the throne of His glory. Uupo siya sa trono niya. 32. And before Him shall be gathered all nations. All nations siya, kaya nga judgment of the nations siya. All people of the nations siya. Shall be gathered all nations. And He shall separate them one from another. Dalawang grupo lang yan. As a shepherd divided his sheep from the goats. Sheep and goats lang yan. 33.
And he shall set the sheep on the right hand. Maliwanag, right sheep. No? But the goats on the left. Dalawa lang. Ano ang banggit niya sa mga sheep? Sa verse number 34, then shall the king say unto them on his right hand. Sheep yun, di ba? Right hand. Ano sabi niya? Come, ye blessed of my father. Kasi nga sheep yun. Bigay ng ama sa anak yan. Yeah? Blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Yeah? Hindi pa na-form ang world. Nakaprepare na ang kingdom na yan para sa mga sheep na yan. Kasi napili na sila ng Diyos before the foundation of the world. Naibigay na sila sa anak. Ha? Tingnan natin yung goats. Verse 41 sa goats. Then shall he say also unto them on the left hand. O, alam na natin, goats yun, ha? Ano sabi? Depart from me, ye cursed. Naku, sakit ito. Curse. Makasinumpa. Into everlasting fire. Naku, apoy. Prepared for the devils and his angels. Makakasama mo ang Diablo, no? At ang kanyang mga fallen angels. Nakita natin. Dalawa lang yan. No? Sheep and goat lang. I see Christ a great shepherd of the sheep, not of the goats. Paano yun? Naging goat. Door of the sheep. He giveth his life for the sheep. Sabi niya sa mga kausap niya, you are not of my sheep. Huh? You believe not because you are not of my sheep. Kaya pag hindi sheep ng Panginoon, miski anong gawin mo dyan, hindi maniniwala. Maski sa kanila. Because they are not sheep. Only the sheep hear his voice. My sheep hear my voice. Kaya nga, ako po yung nagtuturo. Ako po yung magtuturo lang. May sa akin pagtuturo, hindi ko naman alam ko sino sheep, sino goat. Basta may opportunity, ba, ituturo ako. Ngayon, yung maniniwala, yun ang sheep. Yung hindi maniniwala, ano magawa ko doon? Di goat yun. Kaya ko bang gawing sheep yun? Di ba? Oh, yun namang sheep, kaya bang maging goat yun? Kaya nga sa pamamagitan ng pagtuturo, lilitaw ang sheep at goat. Ang hindi maniniwala ay goat. Ang maniniwala ay sheep. Napakaliwanag po. Tapos ibabanatan pa tayo, sasabihin pa sa atin kung may elect na pala, ba't nagpipreach pa kayo ng gospel? Oo. Mahalaga nga ang preaching of the gospel kasi doon lilitaw ang sheep. Pag hindi mo pinreach yun, para malalaman ng sheep, my sheep hear my voice. Sino ba maniniwala eh? Magturo ka ng truth, yung maniniwala dyan, sheep, yung hindi, yun ang go. Yan na. Our last verse, huling-huli na. 2 Thessalonians chapter 2, in verse number 13 and 14. Ano sabi ni Paul sa Thessalonian church? Sabi sa Thessalonian church, but we are bound to give thanks always to God for you. Lagi nagpapasalamat si Paul sa Diyos alang-alang sa mga taga-Thessalonica. Bakit? Brethren, beloved of the Lord. Tingnan nyo ang tawag ni Paul, beloved din, katulad kay Peter. Beloved of the Lord. Why? Because God had from the beginning, kita nyo yan, chosen you to salvation. Kaya naibigay na ito ng Ama sa anak. Napili na ito ng Ama. Through sanctification of the Spirit, isasanctify ng Spirit yan later on, and belief of the truth, at maniniwala yan sa truth. Kasi chosen yan. Now, paano lilitaw yan? 14, whereunto He called you. Yang mga chosen yan ay tatawagin by our gospel. Kaya mahalaga ang preaching of the gospel para tawagin ang mga chosen. My sheep hear my voice. Hindi nyo. Lilitaw ang sheep,
Pag pinangaral mo ang salita ng Panginoon, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. At bandang huli, pagdating sa, dahil yan ay covenant, ipepresent ng anak, yung bigay ng ama sa kanya, kumpleto dapat yun. No? None of them is lost. Kung ilan yung ibinigay, yun ang ipepresent niya. Hindi yun madadagdagan, lalong hindi rin yun mababawasan. Kaya nga hindi nyo napuna doon sa Book of Revelation, yung sumamba sa beast, whose names are not written in the Lamb's Book of Life. Hindi na yung nakasulat sa Book of Life. At hindi mo na maisusulat yun. From the foundation of the world. Hindi nakasulat yan. Kaya nga hindi sasamba sa beast yan. Yung nakasulat sa Book of Life, hindi sasamba yun. Iba ang buhay, no? Nakita niyo po mga kapatid. Yan yung everlasting covenant. Kaya ang covenant hindi sa Old Testament lang sa Israel. Hanggang sa New Testament, merong everlasting covenant para sa lahat ng sheep.